Anong masasabi niyo sa love team nila? Ni Edu at ni Viancy? Kasi syempre, kayo po yung pamilya. Alam ko, may permission naman po si Kalinga Prab. Ano po masasabi niyo sa mga napapanood niyo, nakikita? Parang naging close yung dalawa. Lumalabas na yung dalawa na magkasama sa ano. Ano po masasabi niyo bilang tatay? Ano po, ang ano ko po, alam ko yan. Love team sila, pero hindi ko po alam kung ano talagang close na close ang dalawa. Hindi niyo pa siya tinatanong talaga na, anak, ano na to? Wala naman po. Pero tiwala ba kayo? Tiwala po talaga ako. At payag kayo dun sa setup ni Kalinga Prab na parang may love team, may magkasama sila sa sa pag... Opo, at kung wala po akong tiwala, hindi ko hindi pa payagan. Eds So, na hindi ihahatid niya ng gabi. Ay, hinahatid ng gabi? Oo, kaya tiwala po talaga ako. Tiwala man po kayo. Tiwala po kay Eds. Ano po masasabi niyo kay Edu pala? Okay naman po siya. Bait. Okay naman po. Yan. So, may approval naman pala ni Papa eh. Si Mami. Gusto ko marinig si Mami. Tungkol sa ano. Ayan yung mic niya. Sige pa. Sige pa ka papasok. Hindi na umiyak si baby. At gusto rin po ito na marinig ng mga fans. Grabe ang pamilya niya. Yung million ang nanonood sa inyo. Nay, ano yung masasabi niyo? May sikat kayong anak, may love team. Ano masasabi niyo sa setup ngayon? Ganun pa rin parang yung love team niyan. Yung love team niyan. Okay naman. Okay naman yung nila ngayon ka. Nababantayan niyo po. Oo. Sabi ko kung saan siya masaya, susuportahan na lang namin siya. Kasi hindi naman kami ang makakapag-desisyon para sa puso niya. Kasi hindi naman namin hawak yung puso niya. Pareho po ba kayo ni tatay na susuporta? Kung anong gusto niya. Kung sino? Okay. Oo, nasa kanya naman yun. Yung pong yung parang pag-scout, magkasama sila. Ay, oo. Nagpaalam naman sa akin siya, tsaka si Ed. Tsaka pag ginagabi na, nagchat naman sa akin si Ed. Bakit kayo ginagabi? Medyo. sa lalayo kasi na pinupuntahan ko. Sa Velvet Box. Pero po boto po ba kayo sa love team nila? Ano po masasabi niyo kay Edu? Ay mabait naman si Edu. Tsaka mapagkakatiwalaan. Kung dumating po ang pagkakataon, di natin hinihiling, maraming hinihiling ang fans. Pag dumating ang pagkakataon na biglang sila pala napapangiti, ba't hindi ka kagad? Pag dumating ang pagkakataon na hindi natin inaasahan ng marami, na magiging sila po sa tunay na buhay, ano po yun para sa inyo? Papangiti si tatay, pasasalitain ka niya. Yung parang, sana nga, maging sila, kung ano man problema ang dumating yun, magpatiwala lang sa isa't isa, tsaka yung magtapos muna ng pag-aaral. Tatay, pag dumating ang pagkakataon na si Edu pala at si talaga sa totoong buhay na, kasi may mga ganong fans, nababasa ko po yun, nababasa ko sa comments. Yung po ba naiisip nyo ngayon o parang, ano masasabi niyo doon? Pag ang totoo pala magkakatuluyan ay sila na din. Ay, para po sa akin, wala naman pong problema doon. Ang importante lang, pagtapos muna. Pag nakapagtapos na, wala man na kaming pipiliin kung sinong basta nagkakagustuhan. So kung nagustuhan niya si talaga at yun ang gusto niya. Gusto ko, mami. Nandun kami lang sa kanya, nakasuporta. Kasi hindi naman kami ang makikisama, hindi naman kami magsasama. So papayag po kayo? Opo. Wala naman pong problema doon. Excited na nga po yata. Pero nag-agree po kayo kay nanay na dapat magtapos muna ng Ay, pag-aaral? opo. Kasi yun po ang importante doon ay. Kaya kami nagsikap para makapagtapos. Para makapagtapos, hindi para magkaroon siya ng jowa lang. Kasi pag nakatapos, kung gusto mag-asawa, di mag-asawa na. Talaga Wala naman kami. So, sa graduation, kinabukasan, pwede na po? Basta
Ay, kahit pa po basta tapos na siya. Ay, baka kumuha ng 1-year course. Graduate And then, na. graduate. Wala na pong problema yun. Wala naman pong problema. So, hindi kayo ganun ka-control sa buhay niya. Basta, Hindi po kasi alam naman niya po ang ano grabe niya. kasi yan ni Beyonce. Hindi ko alam bakit. Yan. So, yun naman pala. Ay, sige, huwag ko na muna itanong yun. Closing na lang po ito. Mensahe niyo po. Ano po ang mensahe niyo kay Kalinga Prab, Kuya Val, Ate Edna, sa lahat po na nanonood sa atin at nagmamahal sa inyong pamilya? Ang mensahe ko po sa mga tumulong po sa amin, sa kay Beyonce, at sa pamilya ko. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa lahat pong suportang binibigay niyo po sa amin. Sana po si Lord na lang po ang magbalik Yes sa po. inyo ng malaki para marami pa po kami yung matulungan na kagaya namin, para po medyo mabawas-bawasan po yung mga gagala-gala dyan ng mga bata na halos hindi na kayang pag-aralin ng magulang. Kaya yun po, sana malaking po yun sa kila Kalinga Prab, na sana yung si Lord na lang po ang magbigay sa kanya ng balik Yes po. para marami pa po silang saka sa yung mga sponsor po. Maraming salamat po sa inyo, dahil sa inyo po makakapagtapos po ang anak ko sa pag-aaral. Kung hindi po kayo dumating at ang Kalingap sa si Tuklab ay siguro po wala. Baka kung hindi makapagtapos ito ng college, kasi hindi ko naman po kakayanin talagang yun lang po. Si Nanay, bigyan ko po kayo ng pagkakataon makapag-thank you. Sobra talagang nagpapasalamat ako sa Kalingap, kay Kuya Bal, kay Rab. Kasi kung hindi talaga nila kami nakita, siguro yung buhay namin noon, ganun pa rin. Pero ngayon ay talagang laking tulong sa amin nila. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa laki ng binago sa buhay namin, ng pamilya namin. Lalo na kay Beyonce. Sobrang salamat sa lahat-lahat ng sumuporta sa kanya. Mga nagmamahal sa kanya na talaga hindi naman nila talagang kamag-anak, pero pinakita nila na bihira po talaga yung mga taong gano'n na kaya nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sa sobrang pagmamahal nila kay Beyonce. Maraming pasalamat po sa inyong lahat. Na hindi pa tapos yung mga tulong na dadating at dumadating. Opo. Meron pa ba ikaw at kayong family na mga pangarap? Opo. Sana nga po marami pa pong kami po siguro kung sakaling maging stable na siya, pagtulong din po ang namin sa kapwa namin, yun po. Sa ngayon nga po, bago kami umalis, may bata dun sa bahay, hinaampon namin na, pero hindi naman ampon, parang kasi kawawa. Kaya siguro gusto ko din makatulong sa mga So kumbaga yung tinanggap niyo ay gusto niyo rin na magawa para sa iba. Kasi marami pa pong naghihirap ngayon na talagang nangangailangan. Salamat po. Si Beyonce na lang. Kahit na lagi na ito nagagawa, pero ano feeling na naririnig mo yun sa mga magulang mo? Yung approval, yung saya, yung boto, yung Masaya po pa. Siyempre po. Na sinusuportahan po nila ako kung ano po yung ginagawa ko. Tsaka kay... Dahil po approve po sila, boto po sila dun sa... Kanino? Saan? kay po. Kay Kalingap Edo po. Sa sa love team po namin yun. Siyempre masaya po ako na gano'n na alam ko pong suportado po kami nila mama po. Grabe, may support ka na kagad. Paano yun? Ang gusto niya makatapos ng pag-aaral muna. Gusto yun din naman po yung gusto ko. Hindi nga. Opo. Siyempre, mas gusto ko po yung may pagmamalaki din po ako sa magiging tama. ko. May pangarap ako para sa inyo Opo. at sa lahat ng mga love teams na
mag-set din ng example para sa mga ka-generation niya baga. Siyempre, napapanood kayo ng marami, may mga magulang kapanood sa inyo. Mas maganda na magawa siya ng tama, magawa na may gabay ng magulang. At yun yung tingin ko naggusto rin ng lahat para sa inyo. So may paghihintay pa ng konti. Alam ko, excited ka na. Pero ikaw ba ay katulad ng iba na parang nangangarap din ng parang forever? Ganyan. Forever po na. Kung rin, magkaroon din ng sariling pamilya na matataguyod din. Ganun. Nangangarap ka din ba ng ganun? O gusto mo? O hindi mo pa siya naiisip din? Hindi po. Talaga hindi. Sure Yung ka? para po muna sa kila mama po muna. Kila mama muna. Sige, so ano pa ang mga pangarap mo para sa yung sarili at para sa kanila? Ano po, sa akin po, makakapagtapos po syempre ng pag-aaral, tsaka makahanap po ng magandang trabaho fast, tsaka yun po, sila mama po, gusto ko din po talaga magpagawa po yung sarili po, talagang gawa po bagang bahay, yung sa akin po talagang pinaghirapan yung ganun. Yun po yung pangarap ko po, para kila mama din. At marami rin na ikaw kasabay na nangangarap na matupad yung pangarap mo. So ano masasabi mo ngayon kay kay Kalingap Edu? Ay nanay, may last. Yung hindi nyo normal nasasabi kay Viancy, kung meron kang advice para sa kanilang dalawa ni Edu, ano yun? Yun nga, para kay Beyonce, Yeah. yung muna, Sabihin nyo na yung pwede nyo sabihin na alam niya. maraming salamat. Oh. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa iyo, Mhm. hindi naging ganito yung buhay namin ngayon. Siguro hindi pa magaling si papa mo kasi yung maintenance ko pa ganyan na suportahan. Sobrang nagpapasalamat ako kasi napakabait mong bata. Talagang inuuna niya yung pamilya niya. Mapagmalasakit siya sa mga kapatid. Tsaka talagang yan. Mama tsaka papa yan. Maraming salamat tsaka kay Edu. Maraming salamat sa yun nga, sa Pag-iingat. pag-support kay Beyonce na pag sinasama niya lagi niyang iniingatan naman, tapos nagchat-chat sa akin kung pag nag-aalala akong gabi na sila. Maraming salamat din kay Edu. Tsaka sa payo ko lang sa kanilang dalawa. Kasi syempre medyo pa si Beyonce, pero mag-18 man na siya sa yun nga sabi ko sa kanya, mag-mature na yung isip niya. Yun nga sabi ko sa kanya, na lang silang dalawa, yung may problema, wag mahiya na magsabi sa amin. Magaling open. Kasi yung pinakamahalaga, yung wag siyang mahihiya sa amin kung ano ang mga problema nila, kung sakaling kung anong gustong sabihin niya. Yun. At saka welcome naman siya sa bahay kung pupunta siya, wag siyang mahihiya. Yan ang ko, kaysa sa labas sila sa bahay na lang. So pwede rin po yun. Mas Oo. maganda rin po yun, no? Oo. Papamula naman ako ibang Ay, Nay. Pangdagdag lang na isa. Kailan niyo nahalata na parang ang anak niyo ay parang nagkakagusto, nagkakakrush na kay Edu? May mga signs ba? Nung una talaga. Mother knows eh, di ba? Sabihin ko. Nung una talaga, talagang siguro may crush siya. Nahalata niyo Oo, kasi nagsasabi naman yan sa akin. Ay, minsan. nagsasabi sa inyo. Para kaming hindi lang magbarkada lang sa bahay paggabi na bago kami matulog, tatabihan sa akin. Yung paa niya nakasandal na sa bigat. Minsan talagang iniinis niya ako bago kami magkikwentuhan. So nagkukwenta siya na kinikilig siya, gano'n. Oo. Tapos, doon nga daw, crush niya. Ewan ko kung nagbago o hindi. Ngayon na po. Pero parang Feeling niyo? okay naman sila.
Sabi ko sa kanya, kung anong gusto mo, kung sino ang gusto mo, kahit sino pa yan. Kasi hindi naman kami yung mahigpit na, na magulang. Kasi once na hinigpitan mo yung anak mo, magsisekreto yan sa'yo. Hindi yan magsasabi ng saloobin mo, sasaloobin niya. Ayoko nung mangyari yung gano'n na wala akong alam sa buhay niya. Yung nagtatago na sinisikreto. Kasi dyan na mag-uumpisa yung magkaka-boyfriend yung hindi alam ng magulang. Tapos Nalalayo yung loob. nalayo na yung loob. Yeah. So, ang ginagawa niyo ngayon is tiwala sa kanya. Tsaka, kilala ko naman siya. Talagang hindi siya tulad ng ibang na mabait yan. Kaya sabi ko, tiwalang-tiwala ako sa Sure ka po na hindi siya marupok? Kaya lang yun nga, sabi ko sa kanya, wag lang siyang masaktan kasi pag Pag hindi pa siya nakakaranas na umibig, sabi ko, pag nasaktan ka. masakit yung unang sakit eh. Oo, sabi ko, magsabi ka lang, ka kung anong nararamdaman mo. Kasi, ganyan. So, nababahala kayo kasi hindi pa siya nagkakaroon ng parang ganun. Tsaka, kung masaktan man siya, experience. Saka natin interviewin kung sasaktan ba to. Hindi ito sasaktan. Pero sana hindi naman. Yeah, hindi naman po. Saka, okay na. Baka marami pang mabuking.